Salamat po, choir. Magandang umaga po, mga brothers and sisters. So, welcome po sa ating Lord's Day Sermon. At bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po dahil ipinaunawa po ninyo sa amin ang inyong dakilang pag-ibig at ang inyong biyaya, Panginoon, na sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ng aming mga kasalanan ay inyo pong tinubos at ngayon kami po ay hindi na mapapahamak kahit kailan. Salamat po, Panginoon, dahil kasabay po ng kaligtasan na ito, kami po ay binigyan po ninyo ng tunay na fellowship kasama po ng mga kapatid na naligtas at kasama po ng inyong salita na nagtuturo po sa amin kung paano po kami dapat mabuhay habang kami po ay naririto po sa mundong ito. Sa araw po na ito, Panginoon, maraming salamat at kami po ay tinipon ninyo upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Ngayon po, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa tulong po ng Banal na Espiritu, matutunan namin yung mga aral na inhanda po ninyo upang ito po ay makapagbigay ng kalakasan sa aming Christian life at kami po ay makapamuhay ng isang buhay na nakakalugod po sa inyo. Salamat po sa bawat kapatid na narito ngayon upang makisalo po sa inyong salita at sa fellowship. Sa mga kapatid na hindi po namin makakasama sa araw po na ito, pakiusap, anuman po yung kanilang mga nararanasan, tulungan niyo po sila, Panginoon, na lahat po ng ito ay kanilang malagpasan. At nang sa ganon, sa mga susunod naming pagtitipon at fellowship, sila po ay aming muling makasama. Ngayon po, Panginoon, sa mahalagang gawain po namin na ito, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, verse 12 hanggang 19. Unang Korinto, chapter 15, 12 hanggang 19. Okay po. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng palitan. Mauna po ako, tapos basahin niyo po yung kasunod. Okay po? Sa verse 12, At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit, kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagtunay tungkol sa Diyos na sa Kanya muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kaya't nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Magandang umaga po ulit, mga brother and sister. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon at nung nakarang linggo, matagumpay po nating natapos yung first batch ng ating 2024 Summer Retreat. So, naniniwala po tayo na sa pamamagitan po ng ating Summer Retreat, marami po yung naligtas. So, nung nakaraang linggo, yung huling araw po ng ating Summer Retreat ay linggo ng muling pagkabuhay. Tama po? Easter Sunday. So, ngayong araw, gusto ko po na pag-aralan natin yung tungkol sa muling pagkabuhay. So, yung muling pagkabuhay, ito po ay isang mahalagang aral para po sa mga Kristiyano. So,
Kung meron po tayong tamang pagkaunawa sa muling pagkabuhay at tamang conviction tungkol po sa muling pagkabuhay, tayo po ay magkakaroon ng lubos na pagbabago sa ating pamumuhay. Sa Lucas chapter 10, nung suguin ni Jesus yung 70 mga alagad ng magkakapares, ipinangaral po nila yung magandang balita. So habang pinapangaral nila yung magandang balita, naranasan po nila yung kapangyarihan ng Diyos. So habang sila yung nangangaral, napapagaling nila yung mga tao, yung mga may sakit. Tapos napapalayas nila yung mga demonyo. Yung mga masasamang espiritu sumusunod sa kanila. Kaya nung pagbalik nila kay Jesus, nireport nila kung ano yung mga ginawa nila. Nag-report sila ng may kagalakan. Ngayon, nung na-report na nila ito kay Jesus, sinabi ni Jesus, may isang bagay na dapat kayong mas ikagalak, na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So dito po, nung sinabi ito ni Jesus sa mga alagad, so tiniyak ni Jesus yung kanilang kaligtasan. Tama po? Ibig sabihin, kinumpirma ni Jesus na sila ay makakapasok na sa langit. So pagkatapos po ng kumpirmasyon na ito ni Jesus, na itong 70 mga alagad ay siguradong makakapunta sa langit, paano kaya yung naging pamumuhay nila pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit? So marahil, lahat po ng mga alagad nito, kagaya ng ibang mga alagad, sila rin po ay naging martir. So ibinigay po nila yung buhay nila para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, para maipangaral po yung magandang balita. So walang nagligtas ng sarili nilang buhay. Ibinigay nila yung buhay nila para po sa Ebanghelyo. So isa pong bagay na kailangan po nating malaman, alam niyo po ba kung ano yung nagpapalakas sa pananampalataya ng isang Kristiyano? Yung isang bagay na nagpapalakas po sa isang Kristiyano, ito po yung pag-asa ng muling pagkabuhay. So kung meron po tayong tamang paniniwala, meron po tayong totoong paniniwala ng muling pagkabuhay, i-consider po natin yung ating mga sarili na tayo yung pinakamapalad ng mga tao, pinakapinagpala ng mga tao sa buong daigdig. So kung tayo po ay mayroong paniniwala sa muling pagkabuhay, dapat wala na po tayong maging katatakutan dito sa mundo na ito. Kahit ano, wala na tayong dapat katakutan. Tapos, sa lahat ng mga bagay, tayo ay magiging mapagpasalamat. Pagkatapos, magkakaroon po tayo ng katiyakan at direksyon sa ating buhay. At yun po yung makapagbigay ng lugod sa Panginoon habang tayo po ay narito po sa sanlibutan. So yung muling pagkabuhay, ito po ay critical at napakahalagang paksa na dapat maunawaan ng malinaw ng bawat Kristiyano. Kaya lang, meron pong mga tao na nasasayang yung kanilang buhay para sa mga bagay na lumilipas. Nasasayang yung buhay nila para sa mga bagay na nagwawakas. Bakit po? Dahil wala po silang tamang pagkaunawa, wala silang tamang pananampalataya sa muling pagkabuhay na ibibigay sa atin ng Panginoon. So yung kamatayan, alam po natin ito ay hindi pa katapusan. Tama po? Para sa mga naligtas, merong walang hanggang langit, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Para sa mga hindi naligtas, merong walang hanggang kahatulan na naghihintay sa impyerno. So ngayong araw, pag-aaralan po natin kung ano yung kahalagahan ng muling pagkabuhay. Pagkatapos, pag-aaralan din po natin ano yung dalawang uri ng muling pagkabuhay. So meron pong dalawang uri ng muling pagkabuhay. At pagkatapos, yung panghuli, pag-aaralan po natin ano yung kalakasan na pwede nating matanggap mula po sa muling pagkabuhay. So isang bagay po yung sigurado. Totoo na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. Tama po? So dahil ito po ay katotohanan, 100% na ginagarantiya ng Biblia na yung mga Kristiyano na kay Kristo, yung mga merong pananampalataya kay Jesus, tayo rin ay muling bubuhayin. Bibigyan din tayo ng Diyos ng muling pagkabuhay. Pero dito po sa verse 12, tingnan po natin ulit sa verse 12.
So dito po, maraming mga tao ang hindi naniniwala na merong muling pagkabuhay. Sa verse 12, basahin nga po natin ulit ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Paano nga ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? So dito po, sinasabi ng ibang mga tao, wala daw muling pagkabuhay. Pero alam ni Pablo na ito ay hindi totoo. Dahil si Pablo mismo, nakita niya si Jesus. Nakita niya ang muling binuhay na si Jesus. Kaya yung mga tao na nagsasabi na walang muling pagkabuhay, yung mga tao po na ito ay walang alam sa kalooban ng Diyos. Wala silang alam kung ano yung gagawin ng Diyos para po sa mga naligtas. Pero si Pablo, alam niya na katotohanan na mayroong muling pagkabuhay. Ngayon, si Pablo lang po ba yung nakasaksi ng muling pagkabuhay? Siya lang ba yung nakakita kay Jesus na muling binuhay? So nung si Jesus po ay muling binuhay, nagpakita po siya sa maraming mga alagad. So lahat po ng mga nakakita kay Jesus, sila po ay naging saksi ng muling pagkabuhay. Tignan din po natin sa verse 5 hanggang 6. Unang Korinto chapter 15, 5 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. So dito po, pagkatapos na muling mabuhay ni Jesus, nagpakita siya kay Pedro at sa 12 alagad. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa mahigit 500 na mga kapatid. So dito po, yung 500 na mga tao, mahigit 500 tao na nakakita sa muling binuhay na si Jesus, imposible na magsinungaling sila tungkol sa bagay po na ito. Tama po? So, kung merong 5 tao na magsisinungaling tungkol sa isang bagay, madali po natin silang mahuhuli kung totoo ba o hindi yung sinasabi nila. Tama po? So kung sila ay nagsasabi ng totoo, pare-pareho yung magiging sasabihin nila. Pero kung sila ay nagsisinungaling, kahit 5 tao lang sila, iba-iba yung sasabihin po nila. Pero dito, 500 mga tao yung nakakita kay Jesus na muling binuhay. At itong 500 tao po na ito, pinatunayan nila na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. At pagkatapos, itong 500 tao po na ito, nabuhay sila para sa Panginoon, sinakripisyo nila yung kanilang buhay para sa Panginoon at para po sa Ebanghelyo. Sabi po, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. So lahat po ng mga tao na ito, sila po ay naging saksi sa muling pagkabuhay. So paano po nila pinatotohanan? Paano nila pinatotohanan na mayroon talagang muling pagkabuhay? So nagpatotoo po sila sa pamamagitan ng sarili nilang pamumuhay. Kapag nalaman po natin na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan at mayroon tayong katiyakan ng muling pagkabuhay, so magkakaroon po ng pagbabago yung ating buhay. So halimbawa po, kahit alam mo na ikaw ay mamamatay, nalaman mo na ikaw ay muling bubuhayin. At pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi ka na ulit mamamatay. Kung ganito, ano po yung mawawala sa atin? Kung alam natin na pagkatapos ng kamatayan natin, bubuhayin tayong muli. At pagkatapos hindi na tayo mamamatay, ano po yung magkakaroon tayo? Magkakaroon tayo ng katapangan. Tama po? Mawawala na yung takot sa kamatayan. So ganito po yung nangyari sa mga alagad na nakasaksi at nagpapatunay ng muling pagkabuhay. So sa panahon po na ito, yung Israel, yung mga Israelita, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan po ng Roma. So si Pablo, pagkatapos po niyang ipangaral yung Ebanghelyo, sa huling bahagi ng kanyang buhay, pinugutan po siya ng ulo. Tama po? Tapos, may ibang mga alagad, sinunog sila ng buhay.
binalatan sila ng buhay. So yung patotoo po ng isang taong naligtas, bago po yung kanyang kamatayan, ganito po yung kanilang patotoo. Ganito yung kanilang sinasabi. Bago sila mamatay, sinasabi nila, ngayon, papunta na ako sa langit. Para sa akin, yung kamatayan, ito ay pintuan. Pintuan, papasok ng langit. So yung mga taong may ganitong pananampalataya, hindi na sila natatakot sa kamatayan. So kung tayo po mismo, tulad ng mga alagad, nakita natin yung muling pagkabuhay, matatakot pa kaya tayo sa kamatayan? Alam natin, pagkatapos nating mamatay, siguradong mabubuhay tayong muli. Matatakot po ba tayo sa kamatayan? So kagaya ng mga alagad, hindi rin po tayo matatakot. So ganito po yung nangyari sa mga alagad na naging saksi ng muling pagkabuhay. Siyempre, kahit tayo po ay naligtas na, kailangan ingatan pa rin natin yung ating buhay. Tama po? Kailangan hindi natin abusuhin yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ingatan po natin yung ating buhay. Ganun pa man, kung tayo ay nasa pintuan na ng kamatayan, tayo po ay mayroon pa ring kapayapaan. So halimbawa, alam mo, isang buwan na lang ay mamamatay ka na. Kahit ganito, kahit meron tayong kaalaman na ganito, tayo po ay mayroon pa ring kapayapaan. Kasi alam natin, ang mangyayari sa ating kamatayan, huhubarin lang natin yung ating physical na katawan. Iiwan lang natin yung physical na katawan at tayo ay makakasama na ng Diyos. At balang araw, bubuhayin tayong muli at hindi na mamamatay. So bago po yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yung mga alagad, nung hindi pa nila nasasaksihan yung muling pagkabuhay, yung mga alagad, takot na takot po sila. Tama po? Nung si Jesus ay namatay, hindi pa muling binubuhay, lahat ng mga alagad nagtatago, nanginginig sila sa takot. Pero ano po yung nangyari pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay? Pagkatapos na nakita nila na si Jesus ay muling nabuhay, yung mga alagad naging matapang na. Tama po? Nawala sa kanila yung takot. Kaya nga nung si Pedro ay nahuli, nung gabi bago siya patayin, ano po yung ginawa niya? Nakatulog pa siya ng mahimbing. Tama po? Hindi siya nag-alala. Kasi alam niya, kahit patayin siya ngayon, darating yung muling pagkabuhay sa kanya. Sila Pablo at Silas, nung sila ay binilanggo, nakakulong sila. Ano po yung ginawa nila? Umawit pa sila ng papuri. Nagpasalamat pa sila sa Panginoon. Bakit po? Kasi meron po silang tunay na kapayapaan. So ano po yung tunay na kapayapaan? Yung tunay na kapayapaan, ito po yung malagpasan natin yung kahit anong sirkumstansya na hindi po nag-aalala. Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos yung may hawak ng lahat ng sitwasyon. Yung lahat ng mga bagay sa buhay ng isang Kristiyano ay ipinahintulot ng Diyos. Kaya nga, itong mga alagad po na ito, nagawa nilang maipangaral yung ebanghelyo, yung muling pagkabuhay, at nagawa nila na ipamuhay yung kanilang ipinapangaral. So yung mga salita na ipinapangaral po ng mga alagad, ito po ay hindi po kanilang opinyon. So ipinangaral po nila yung magandang balita at yung muling pagkabuhay na ito po ay pinapatunayan nila sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. So kung sila po ay nangaral tungkol sa muling pagkabuhay, ipinangaral nila yung ebanghelyo at yung muling pagkabuhay, pero natatakot silang mamatay. Kung ganun, yung ipinapangaral po nila, ito po ay magiging kasinungalingan. Tama po? Sabi mo, may muling pagkabuhay, pero natatakot ka naman palang mamatay. Kung ganun, nagsisinungaling ka. Siguro hindi totoo yung sinasabi mo. Pero yung mga alagad, ipinangaral po nila yung muling pagkabuhay at pinatotohanan po nila ito ng kanilang buhay. So sa pamamagitan po ng kanilang pamumuhay, ipinakita nila na tunay talaga yung muling pagkabuhay. Kaya po yung mga alagad, talagang nagsikap sila at nagsakripisyo para ipangaral itong ebanghelyo, yung magandang balita. So kapag tayo po ay nagbahagi ng isang mensahe sa isang tao, ito po, mayroong kalakip na responsibilidad.
yung responsibilidad po na ito, kailangan patunayan natin sa Kanya na totoo yung ipinapangaral po natin. So kung ipinapangaral po natin yung muling pagkabuhay, ipinapangaral po natin na itong sanlibutan po na ito ay lilipas. Wala tayong pag-asa dito. Pero sa pamumuhay natin, nakikita ng ibang mga tao na yung layunin ng buhay natin ay para lang sa mga bagay ng mundo na ito. So nagiging kasinungalingan yung ipinapangaral po natin. Tignan po natin sa Mga Gawa, chapter 3. Mga Gawa, chapter 3, verse 14 hanggang 15. Mga Gawa, chapter 3, 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong hinihing ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. At inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. So dito po, ano po yung mga saksi? So dito po, yung saksi, sila po yung nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na alam mo na katotohanan. Pinatototohanan mo ayon sa pinaniniwalaan mo at ayon sa nasaksihan mo. So dito po, dahil napakahalaga ng pagpapatotoo tungkol po sa muling pagkabuhay, ginugol ng mga alagad yung buong buhay nila para ipangaral itong katotohanan po na ito. Kaya kahit sila po ay inuusig, hindi po sila tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa bandang huli, lahat po ng mga alagad, sila po ay naging martir. Ibig sabihin, namatay sila. Ibinigay nila yung buhay nila para sa Panginoon at para po sa Ebanghelyo. So namatay sila para sa Ebanghelyo na ipinapangaral yung tungkol sa muling pagkabuhay. So ito po ay isa sa matibay na ebidensya na mayroon talagang muling pagkabuhay. At yung mga tao po na nangaral nito, yung mga nangaral po ng Ebanghelyo, sila po ay mga tunay na saksi ng muling pagkabuhay. Dahil alam nila yung pinaniniwalaan po nila ayon sa nakita at nasaksihan po nila. So nabuhay po sila ayon sa kanilang pananampalataya at nagawa po nilang ibahagi ito sa ibang tao ng mayroong katiyakan. Hanggang itong Ebanghelyo at yung muling pagkabuhay makarating po sa atin. Ngayon, dito po sa talata na binasa natin, meron pong mga nagtatanong, sa anong katawan darating yung mga bubuhaying muli? Si Jesus, nung siya po ay muling binuhay, yung katawan niya ay napalitan ng spiritual na katawan. Ibig sabihin, yung katawan niya na mayroong limitasyon ay ngayon wala nang limitasyon kagaya ng physical na katawan. So si Jesus, nung pagkatapos po ng muling pagkabuhay, nagawa niyang magpakita sa mga alagad. Doon sa kalagitnaan nila, kahit yung kwarto ay nakasarado. Tama po? Pero nahawakan pa rin nila si Jesus. So kagaya ng katawan ni Jesus sa muling pagkabuhay, ganito ring klase ng katawan yung matatanggap na mga naligtas sa muling pagkabuhay. So yung mga isda, ginawa po sila na angkop para mabuhay sa tubig. Tama po? So yung isda, pag wala sa tubig, mamamatay. Tama po. Ginawa sila na angkop para sa tubig. Yung mga ibon naman, ginawa sila na angkop para mabuhay na lumilipad sa himpapawid. So yung physical na katawan natin, ito, ginawa po ng Diyos na angkop para mabuhay dito sa physical na mundo. Ngayon, ano po yung mangyayari sa atin kapag tayo ay pumunta na sa langit? Ito bang katawan na ito yung pupunta sa langit? So, hindi po. So, kailangan magkaroon po tayo ng bagong katawan na ginawang angkop para mabuhay sa langit. Kaya sa muling pagkabuhay, papalitan po yung ating katawan ng espiritual na katawan. Kaya po yung mga taong naligtas, magkakaroon tayo ng maluwalhati, ng magandang katawan, ng malakas at hindi nasisirang katawan, na angkop para mabuhay doon sa walang hanggang langit. Balik po tayo sa 1 Korinto, chapter 15. 1
Unang Korinto chapter 15, sa verse 35. So, nandito po yung tanong. Sabi, subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? So marahil, yung tao po na nagtanong na ito ay tao na hindi ligtas. So hindi niya alam kung paano mangyayari yung muling pagkabuhay. So tinatanong nila, paano kayong muling mabubuhay? Anong uri ng katawan yung magkakaroon kayo kung kayo ay muling mabubuhay? Sa verse 36 hanggang 38, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw na hangal, ang iyong inihasik ay hindi nabubuhay, malibang ito ay mamatay. At ang iyong inihasik ay hindi ang siya nangang naging katawan, kundi ang binhi lamang. Marahil ay sa trigo o sa ilan sa ibang mga butil. Subalit, ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. At sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. So, sinasabi po dito, noong ginawa ng Diyos yung mga binhi, ano po yung nasa loob ng mga binhi? Yung katawan ng binhi. So, kaya po, kapag nagtanim po tayo ng binhi, ang lalabas doon sa binhi, yung tunay na katawan na nasa loob ng binhi. So, yung halaman o yung puno na nasa loob ng binhi. Pero yung buto, yung binhi, at yung puno, magkamukha po ba? Hindi po, di ba? Maliit yung binhi, pero yung puno, malaki. So, kagaya po nito, kapag namatay yung ating physical na katawan, sa muling pagkabuhay, tayo po ay magkakaroon ng panibagong anyo. Maluwalhating anyo na malayo dito po sa kalagayan po natin ngayon. So, magiging ibang-iba po yung kalagayan ng ating bagong katawan sa katawan po natin ngayon. So yung physical na katawan na mayroon po tayo ngayon, ito po ay angkop, compatible para mabuhay dito lang sa mundo po na ito. Pero kung tayo po ay pupunta na sa langit, kailangan baguhin yung ating katawan. Kailangan yung katawan na mayroon tayo maging akma, maging angkop para doon sa walang hanggang langit. So sabi po ng Biblia, yung magiging katawan natin sa muling pagkabuhay, ito po ay pinakamagandang katawan, malakas at maluwalhating katawan. Sa verse 42 hanggang sa 44, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinanim na may kahinaan. Muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. So sabi po dito, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. So itinanim na walang dangal, ibig sabihin, mayroong sinful nature, walang dangal, mayroong likas na pagkamakasalanan, pero bubuhayin muli na may kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung spiritual na katawan, pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi na po ito magkakaroon ng likas na pagkamakasalanan. So mawawala na po yung sinful nature. At sabi po dito, muling binubuhay na may kapangyarihan. Ibig sabihin, yung katawan na ito, na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung spiritual na katawan, hindi na magkakasakit, hindi na masisira. Sabi pa po, ito'y binubuhay na katawang espiritual. May makalupang katawan at merong espiritual na katawan. So, ibig sabihin, yung katawan na magkakaroon tayo pagkatapos ng muling pagkabuhay, ito po ay espiritual na katawan na angkop para mabuhay sa langit. So, napansin niyo po ba yung lahat ng mga nilalang na lumilipad, lahat po sila ay mayroong pangalawang kapanganakan. So, halimbawa po yung mga ibon. Yung mga ibon, yung unang kapanganakan nila, ano po? Itlog. Tama po?
Pero, sa pangalawang pagkakataon, lalabas sila dun sa itlog at sila ay magiging mga ibon na makakalipad. Ganon din yung mga paru-paro. Ipinanak sila na itlog, tapos magiging uod. Pagkatapos, ipapanganak silang muli bilang paru-paro. So yung uod at yung paru-paro, magkamukha po ba? Magkaiba po, di ba? Magkaiba yung kanilang itsura. So kagaya po nito, sa iba't ibang uri ng binhi, inilagay ng Diyos yung iba't ibang katawan, iba't ibang larawan ng katawan na nasa loob ng binhi. So halimbawa po, nakakita na po kayo ng buto ng sunflower. Ano po yung itsura? Pag nakakita kayo ng buto ng sunflower, sasabihin nyo ba, ang ganda naman ng buto ng sunflower. Pupurihin nyo po ba yung buto ng sunflower? Hindi po, di ba? Pero kapag yung buto ng sunflower, ito po ay tumubo. Lumabas na yung katawan niya mula doon sa buto. So ito po ay magiging isang magandang halaman. Magiging magandang bulaklak. Kapag yung halaman lumabas na doon sa buto, doon yung makikita yung katawan niya na mayroong kagandahan. Doon nyo pupurihin yung kagandahan ng halaman. Tama po? So kagaya po nito, yung kaibahan ng pisikal na katawan sa espiritual na katawan. Yung pisikal na katawan, ito po ay kagaya lang ng isang binhi. Yung tunay na katawan, ito po yung magiging katawan natin sa muling pagkabuhay. So halimbawa po, so merong magkakaibang binhi. May mangga, may santol, may bayabas, tapos sampalok. So gaano po kalalaki yung mga binhi po na ito? Maliliit lang po, di ba? Yung pinakamalaki yung buto ng mangga. Pero sa loob po ng mga binhi na ito, merong buhay. Merong puno na lalabas kapag yung binhi ay tumubo. So kung isipin po nating mabuti, paano kaya yung isang malaking puno ay nailagay ng Diyos dito sa maliit na binhi? Tama po? So kagaya po nito, napakalaki yung pagkakaiba nung binhi sa magiging puno na nasa loob ng binhi. So, yung Diyos, na-program na po niya yung magiging katawan ng binhi doon sa loob ng binhi. So, kaya nga po ngayon, yung buhay po natin na ito, kahit hindi po tayo maganda, hindi tayo pogi, hindi tayo matangkad, hindi tayo malakas, hindi po yun mahalaga. Kung tayo po ay ligtas, sa muling pagkabuhay, hindi po natin alam kung gaano kaluwalhati, gaano kaganda, gaano kalakas yung magiging espiritual na katawan natin pagkatapos po ng muling pagkabuhay. So, meron pong muling pagkabuhay. So, yung muling pagkabuhay, itinuturo din po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. So, meron po akong ipapakitang picture. So, wait lang po. Ayan. So, dito po may picture. Ayan. Ayan. So, ito po, sa picture, makita po niyo dyan, may puno ng mansanas. Gano'n po kalaki? So, maliit lang. Tapos, yung kasunod niya, yung building na may 10 palapag. Tapos, yung kasunod po niya, yung sequoia tree. So, akala ko dati, yung sequoia tree, ito na yung pinakamalaking puno sa buong mundo. Pero, meron pa palang mas malaki. So, ito pong coast redwood. So, mas malaki pa siya ng kaunti dito po sa giant sequoia tree. So, alam niyo po ba, kung gaano kalaki yung binhi nitong coast redwood? Hulaan po ninyo kung gaano kalaki. Kasing laki ng binhi ng mangga, binhi ng santol. So yung binhi po nitong giant redwood tree, yung coast redwood, yung binhi po nito kasing laki lang ng buto ng kamatis. So isipin po ninyo, yung ganyang kalaking puno nasa loob ng isang binhi na kasing laki lang ng buto ng kamatis. So sabi po ng Biblia,
magiging ganito po yung muling pagkabuhay. So sa loob po ng binhi na kasing laki ng buto ng kamatis, merong napakalaking puno na lagpas 100 meters yung taas kapag ito po ay tumubo. So magiging ganyan po yung muling pagkabuhay. So kung tayo po ay muling ipinanganak na muli, kung tayo po ay born again, mararanasan po natin yung muling pagkabuhay. So kagaya po ng sinasabi ng Biblia, yung pinakahamak at yung pinakamaliit sa mga banal, sa mga naligtas, siya yung magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. Kaya po kung dito sa mundong na ito, tayo po yung pinakahamak, tayo po yung pinakamaliit sa lahat ng mga naligtas, hindi natin alam, sa muling pagkabuhay, sa walang hanggang langit, tayo po yung pinakadakila, kagaya po ng nitong redwood tree na napakalaki. So tignan po natin sa mga taga-Korinto. Balik po tayo sa Corinthians chapter 15, 13 hanggang 14. Unang Korinto 15, 13 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. So kung si Kristo ay hindi po muling binuhay, yung pananampalataya natin, walang kabuluhan. Ibig sabihin, kung walang muling pagkabuhay, sayang lang yung mga pagsisikap at pagpapagod po natin. Sa mga namatay kay Kristo, na ibinigay nila yung buhay nila para sa Panginoon, namatay sila ng walang kabuluhan. Kung walang muling pagkabuhay. Kung walang muling pagkabuhay, yung Christian life natin hanggang ngayon, wala ring kabuluhan. Para saan tayo nagpapagod kung walang muling pagkabuhay? Kaya po, kung walang muling pagkabuhay, yung pinakakawawang tao, tayo, na mga Kristiyano. Pero, meron pong muling pagkabuhay. So, 100% na totoo po na tayo ay muling bubuhayin. So, kagaya po nito, bilang mga taong naligtas, dahil mayroong muling pagkabuhay, tayo po yung pinakamapalad na mga tao sa buong mundo. Tingnan din po natin sa verse 18. Unang Korinto chapter 15, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. So kung wala pong muling pagkabuhay, yung mga namatay para sa pananampalataya kay Jesus, sila po ay nabigo. Napahamak lang sila dahil sa kanilang pananampalataya. Sa verse 19, basahin din po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. So yung mga tunay na Kristiyano, nagsisikap po tayo, nagsasakripisyo tayo para maipangaral po yung Ebanghelyo, para maibahagi yung kaligtasan. So sinisikap po natin na mabuhay ng isang makadiyos na pamumuhay. Dahil alam natin, dito sa sanlibutan, wala pong pag-asa. Yung sanlibutan po na ito ay lilipas, masisira. Pero kung sumasampalataya po tayo kay Jesus, para lang sa mga physical na blessing, para sa physical na buhay, so hindi natin alam na mayroong muling pagkabuhay, ang inaasahan natin puro physical na pagpapala. So sa lahat ng mga tao, sabi po dito, tayo yung pinakakawawa. Kasi kahit matanggap natin yung mga physical na pagpapala, physical na blessing, anong mangyayari? Mamamatay pa rin tayo. At kung mamatay tayo nang walang muling pagkabuhay, nasayang lang yung pananampalataya po natin. Kaya kung walang muling pagkabuhay, tayo po na mga Kristiyano yung pinakakawawa. Sa verse 20, basahin din po natin sa verse 20, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Pero, yung katotohanan, tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo kawawa. Bakit? Tunay na mayroong muling pagkabuhay. Kaya nga po, hindi tayo mabibigo ng ating pananampalataya.
Dahil si Kristo ay talagang muling binuhay mula sa mga patay. Siya po ay muling binuhay. Kaya dahil yung muling pagkabuhay ay isang katotohanan, tayong mga Kristiyano, tayo po yung naging pinakamapalad, pinakapinagpala ng mga tao sa buong mundo. So lahat po ng ating pag-asa ay na kay Kristo. So tayo po noon ay mga makasalanan. Napakarami po nating mga kasalanan. Paano po tayo makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ating sarili? Posible po ba na sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap makapunta tayo sa langit? Posible po, hindi. So hindi po posible na tayo ay makapunta sa langit sa pamamagitan po ng ating sariling pagsisikap. Kaya nga, ang Panginoong Hesus pumarito sa sanlibutan. Nabuhay siya ng matuwid para sa atin. So bakit si Jesus? Nabuhay po siya dito sa mundo sa loob ng 30 years. Para po, sundin niya yung lahat ng utos ng Diyos para sa atin. Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kayang sundin yung lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, si Jesus, sinunod niya ito para po sa atin. Ngayon, bakit po namatay si Jesus doon sa krus? So alam nating lahat, yun po ay para sa iyo, para sa akin. Dahil hindi natin kayang bayaran yung kabayaran ng kasalanan. So sabi po sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. So si Kristo, siya po yung ipinako sa halip na tayo. At nung si Kristo po ay ipinako, tayo, yung lumang pagkatao natin, yung kasalanan natin, ipinako na kasama ni Kristo. Kaya nga po si Jesus, siya yung ipinako sa halip na tayo. At pagkatapos po na si Jesus ay mamatay, ano po yung nangyari? Siya po ay muling binuhay. So muling binuhay po si Jesus para sa atin. So ipinakita po sa atin ng Panginoon kung papaano tayo ay muling bubuhayin kagaya po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So ito po yung tunay na pag-asa ng isang Kristiyano, yung muling pagkabuhay. So si Kristo, siya po ay muling nabuhay. Si Jesus po ay muling bumangon mula sa mga patay. Kaya po yung muling pagkabuhay, ito po ay katotohanan. Kaya nga po, yung pangangaral natin ng Ebanghelyo, yung muling pagkabuhay, ito po ay hindi walang kabuluhan. Dahil lahat po ng ito ay katotohanan. Yung pananampalataya po natin bilang mga Kristiyano, ito po ay hindi walang kabuluhan. Dahil tunay na mayroong muling pagkabuhay. At tayo po, kagaya ng mga alagad, tayo po ay naging mga saksi dito po sa katotohanan po na ito. Kaya nga, hindi po masasayang yung lahat ng mga pagsisikap natin sa pagbabahagi po natin ng mensahe po na ito. So ngayon, pag-aralan po natin, ano yung kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus? So bakit si Jesus ay muling binuhay? So mahalaga po ito pong paksa po na ito. Balik po tayo sa 1 Corinto chapter 15, sa verse 17. 1 Corinto chapter 15 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. So tandaan po natin, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, walang katunayan, walang ebidensya na lahat ng mga kasalanan natin ay napatawad na. So walang patunay na tayo ay inaring ganap sa harapan ng Diyos. Kung ganito, sabi po dito, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan ay mananatili sa atin kung si Jesus ay hindi muling binuhay. So yung dahilan, bakit binuhay po si Jesus? Una, si Jesus po ay namatay hindi para sa kanyang sarili. Si Jesus ay namatay para po sa atin. So yung muling pagkabuhay po ni Jesus ay katunayan na siya ay hindi namatay para sa sarili niya, kundi para po sa atin. Halimbawa, kung isang makasalanan yung mamamatay para sa atin, so yung makasalanan na ito, mabubuhay kaya siya muli?
Kung isang makasalanan yung namatay para sa atin, yung tao na ito, mabubuhay kaya siya muli? Hindi po, kasi namatay siya para bayaran yung sarili niyang kasalanan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, pinatunayan ni Jesus na siya ay walang kasalanan. Siya ay inosente. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Yung sumunod po, na dahilan bakit muling binuhay si Jesus, dahil natupad na po niya yung katubusan ng lahat ng mga kasalanan. So si Jesus, namatay po siya para sa kasalanan ng sanlibutan. Tama po? So nung matapos na yung walang hanggang katubusan, nalutas na ni Jesus yung problema sa kasalanan. So ang nangyari, tinalo na ni Jesus yung kapangyarihan ng kamatayan. Tinalo na ni Jesus yung kasalanan. Kaya nga po, si Jesus, muli siyang binuhay. At nung si Jesus po ay muling nabuhay, ano po yung sinabi niya sa mga alagad nung nagpakita siya? Ano po? Kapayapaan ang sumainyo. Kapayapaan ang sumainyo. Ibig sabihin, tapos na. Natupad na. Ngayon, wala nang kahatulan para sa inyo dahil ako na yung hinatulan sa halip na kayo. Kaya nga, magkaroon na kayo ng kapayapaan. Kapayapaan ang sumainyo. Ngayon, bilang mga naligtas, kailan po mangyayari yung muling pagkabuhay para po sa atin? So, syempre, mangyayaring muling pagkabuhay kapag tayo ay namatay muna. Tama po? So, hindi tayo pwedeng mabuhay na muli kung hindi tayo mamamatay. So, yung unang muling pagkabuhay, ito po ay nangyari nung muling binuhay si Jesus. So, si Jesus, siya po yung unang bunga. At yung ilan po sa mga taong naligtas sa lumang tipan, kasabay po ng pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila rin po ay muling binuhay. Tignan po natin sa Mateo, chapter 27. Mateo, chapter 27, 50 hanggang 53. Mateo 27, 50 hanggang 53. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At muling sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. So ito po yung parang paunang pagpapakita ng Panginoon kung papaano yung mga banal ay muling bubuhayin. So dito po, nangyari po ito upang ipaalam sa atin kung papaano yung muling pagkabuhay ng mga naligtas. So ito po yung unang muling pagkabuhay. So dito po, merong mga banal na nabuhay na muli pagkatapos na ibangon mula sa mga patay si Jesus. At pagkatapos, sabi po dito, sila ay pumasok sa banal na lungsod. Ibig sabihin, nung sila ay nabuhay na muli, pumasok din po sila sa langit, kasama po ni Jesus. So sa katunayan, mayroon pong dalawang uri ng muling pagkabuhay. Una, yung pagkabuhay na muli ng mga banal tungo sa buhay. Tungo sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, pagkabuhay na muli ng mga hindi naligtas. Tungo naman sa kahatulan. Tingnan po natin sa mga gawa, chapter 24. Mga gawa, chapter 24, verse 15. Mga gawa, 24, verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila.
na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. So mayroong muling pagkabuhay ng matuwid ng mga ligtas at mayroong muling pagkabuhay ng hindi matuwid ng mga hindi naligtas. Isa pa po, tingnan din po natin sa Juan chapter 5. Juan chapter 5, 28 hanggang 29. Juan chapter 5, 28 hanggang 29. Juan chapter 5, 28 hanggang 29. Basahin din po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So tinutukoy po dito yung dalawang uri ng muling pagkabuhay. Para sa mga ligtas, tungo sa buhay. Para sa mga hindi naligtas, tungo sa kahatulan. So, ibig sabihin po nito, yung katotohanan, yung muling pagkabuhay, mararanasan ng lahat ng mga tao. Ng mga naligtas at ng mga hindi naligtas. So una, yung muling pagkabuhay, ito po ay unang mangyayari sa lahat ng mga naligtas para makasama po yung Panginoon sa walang hanggang langit. Yung pangalawang muling pagkabuhay, ito naman po ay para sa mga hindi naligtas para naman mahatulan ng walang hanggan doon po sa impyerno. So yung unang muling pagkabuhay, ito po ay para sa mga naligtas. Tignan po natin sa unang Tesalonica chapter 4, 16 hanggang 17. Unang Tesalonica chapter 4, 16 hanggang 17. Unang Tesalonica chapter 4, 16 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So una, sabi po, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So ito po, yung muling pagkabuhay ng lahat ng mga brothers and sisters mula sa simula hanggang sa bago mangyari yung 7 years tribulation. So lahat po ng mga naligtas, mula sa simula hanggang sa bago mag-umpisa yung 7 years tribulation, lahat sila ibabangon muna ng Panginoon. Pagkatapos, sa verse 17, so bago magsimula yung 7 years tribulation, may mga Kristiyano, may mga naligtas na aabutan ng muling pagdating ni Jesus. So sila po ay buhay na aabutan ng Panginoon. So dito po, kukuhanin din sila ng Diyos. So babaguhin yung kanilang katawan, yung tawag po dito ay rapture. So babaguhin yung katawan, papalitan ng spiritual na katawan para makasama ng Diyos doon po sa langit. So, bago mangyari yung 7 years tribulation, kukuhanin muna ng Diyos yung lahat ng mga naligtas. So, una, bubuhayin yung mga namatay na mga Kristiyano, yung mga naligtas. Pagkatapos, yung mga nabubuhay ay kukuhanin din, papalitan ng spiritual na katawan. So, pagkatapos po nito, makakasama na po ng mga Kristiyano yung Panginoon doon sa langit. Pagkatapos, mag-uumpisa naman yung 7 years tribulation. So sa 7 years tribulation, wala na pong pag-asa na maligtas yung mga hentil. Kasi wala na pong mga ngaral sa kanila ng gospel. Ngayon, yung gospel po ay ibabalik ng Diyos sa mga hentil, ay sa mga
Israelita. At sabi po sa Biblia, yung maliligtas ay mga Israelita. 144,000 na mga Israelita yung maliligtas. Kaya lang, itong mga maliligtas na ito, bago matapos yung 7 years tribulation, papatayin din sila ng Antikristo. So kapag sila ay pinatay, bago matapos yung 7 years tribulation, bubuhayin din silang muli ng Panginoon. Pagkatapos, dadalhin din po sila sa langit. So lahat po ng ito po yung muling pagkabuhay ng mga banal. So lahat po ng ito, yung muling pagkabuhay ng mga naligtas. Pagkatapos nito, mangyayari naman yung muling pagkabuhay ng mga hindi matuwid, ng mga tao po na hindi naligtas. Para po sa walang hanggang kahatulan. Tignan po natin sa Apokalipsis, chapter 20. Apokalipsis, chapter 20. Sa verse 11, Revelation chapter 20, verse 11. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nakita ko ang isang malaking tronong puti, at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natagpo ang lugar para sa kanila. So dito po, ito po yung trono ng paghukom na inihanda ng Diyos para po sa mga makasalanan, para po sa mga hindi naligtas. So ituloy po natin sa verse 13. Basahin din po natin yung verse 13, 3, 2, 1. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. So dito naman po, yung muling pagkabuhay ng lahat ng mga tao na namatay nang hindi naliligtas. So sa verse 13, sabi po dito, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. So yung dagat po dito, ito'y kumakatawan po dito sa buong sanlibutan. So anong klaseng patay yung nandito po sa mundo na ito? Yung mga patay na katawan. Tama po? So kapag namatay yung tao, yung katawan, ililibing po dito sa mundo na ito. So yung mga patay na katawan na inilibing dito sa mundo na ito, so kahit sila ay naagnas na, sinunog na, naging abo na dito po sa mundo, sabi po ng Biblia, yung lahat ng katawan ng mga taong hindi naligtas, bubuhayin ding muli, mabubuo po muli. At sabi po, ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. So dito po, meron ding patay doon sa Hades. So anong klase namang patay yung nandoon sa Hades? Doon naman po sa Hades, nandoon yung mga patay na kaluluwa, yung mga espiritu ng mga tao na hindi naligtas. So yung espiritu ng mga taong hindi naligtas, sila po lalabas mula sa Hades. Tapos yung katawan nila na nandito po sa mundo, bubuhayin muli. Pagkatapos, pagsasamahin uli yung kanilang katawan at yung kanilang espiritu. Bubuhayin silang muli para po saan? Sa paghuhukom. So sabi po, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Sa verse 14 at sa verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya po yung mga taong hindi naligtas, kalunos-lunos po yung mangyayari sa kanila. Bakit? Mararanasan din nila yung muling pagkabuhay. Kaya lang, bubuhayin sila para maranasan naman nila yung ikalawang kamatayan. Naintindihan po ninyo? Kaya po yung muling pagkabuhay ng mga makasalanan, ng mga taong hindi naligtas, ito po yung pinaka nakakakilabot na pwedeng mangyari sa isang tao. So yung mga makasalanan, yung mga hindi naligtas, bubuhayin din silang muli, bibigyan din sila ng bagong katawan. Kaya lang, katawan na hindi angkop
sa langit, kundi angkop para saan? Para sa impyerno. Para sa walang hanggang kahatulan sa impyerno. Sabi po sa Isaías chapter 66 verse 24, yung muling pagkabuhay ng mga hindi naligtas, sabi po, ito po ay magiging katulad, kagaya po ng mga uod na hindi namamatay. Kaya po yung muling pagkabuhay ng mga taong hindi naligtas, ito po yung pinaka nakakakilabot na pwede pong mangyari sa isang tao. Kaya nga, dahil totoo po yung muling pagkabuhay, kung tayo po ay naligtas, tayo po yung pinakamapalad ng mga tao. Kung tayo naman po ay hindi naligtas, kayo naman yung pinaka-kawawa. So yung panghuli, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ano po yung magiging epekto nito para po sa atin? So kung talagang tayo po ay naniniwala sa muling pagkabuhay, ngayon, anong klaseng pamumuhay yung dapat na magkaroon po tayo? Kung tayo po ay talagang naniniwala sa muling pagkabuhay, sigurado magkakaroon ng pagbabago yung paraan ng pamumuhay po natin. So una, kahit wala po tayo ng maraming mga bagay dito po sa mundo na ito, okay lang. Tama po? Dahil alam natin, wala rin naman tayong dadalhin kapag tayo po ay umalis na dito po sa mundo na ito. Tama po ba? May madadala po ba tayo pagka tayo ay namatay na? Wala po. Kaya nga, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, kailangan maging matalino po tayo. Kailangan malaman po natin ano yung dapat i-priority natin. Yung dapat ba nating i-priority, yung mga bagay na lumilipas, yung mga bagay na sisirain lang din ng Panginoon sa katapusan, o yung mga bagay na walang hanggan. So, tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 7, 29 hanggang 31. 1 Corinto chapter 7, sa verse 29, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa. Sabi po dito, maigsi na ang panahon. So, ito po ay katotohanan. Tama po? Bawat lumilipas na araw, yung katotohanan, ito po ay isang hakbang papalapit sa Panginoon para sa mga naligtas. At para naman po sa mga hindi naligtas, yung bawat araw na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kahatulan. Kung hanggang sa huli ay hindi po sila maligtas. So tayo po bilang mga naligtas, bawat araw na lumilipas, ito po ay mga hakbang papalapit doon po sa sandali na makasama natin yung Panginoon. So sabi po ng Biblia na sa muling pagkabuhay ng mga naligtas, mayroon pong walang hanggang kagalakan, walang hanggang pagpapala yung naghihintay sa atin doon po sa langit. Kaya nga, sa bawat araw na lumilipas na tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, ito po ay mga hakbang papalapit po doon sa araw na matanggap natin yung kaluwalhatian at gantimpala na inihanda po ng Panginoon para sa atin. Kaya sabi po dito, mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa walang asawa. Ano po ibig sabihin nito? Yung mga may asawa, mabuhay na parang binata. Ganito po ba yung ibig sabihin? So, hindi po. Yung ibig sabihin, kahit ngayon, mayroong kang kasiyahan dito po sa mundo na ito, wag mo itong panghawakan. Dahil, iiwanan mo rin yan, lilipas din yan. So, lahat ng mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo, na tinatamasa natin, lahat po ng ito ay lilipas din. Sa verse 30, basahin din po natin ng sabay-sabay po, verse 30, 3, 2, 1. At ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari. Kaya po, sinasabi po ng Biblia sa atin, ikaw ba ay umiiyak ngayon dahil sa pagdurusa? So huwag mong masyadong damdamin yung pagdurusa na nararanasan mo ngayon. Dahil pati yung pagdurusa na yan, pati yung pag-iyak mo, yan ay lilipas din. So lahat ng mga bagay na nakapaligid po sa atin, lahat ay
lilipas. Lahat ay mawawala. Lahat ng sitwasyon na mayroon tayo ngayon, lahat ng ito ay lilipas. Lahat po ng ito ay matatapos. So yung pagiging kabataan natin, lahat yan lilipas. So ngayon, kung masaya tayo sa mga material na bagay na mayroon tayo ngayon, lahat ng yan ay lilipas din. So lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon, lahat po ay lilipas at mawawala. Kaya nga, sabi po ng Biblia, huwag nating panghawakan yung mga bagay po na yan. O wala po tayong dapat panghawakan na bagay dito po sa mundo po na ito. So sabi po, yung mga nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. Ibig sabihin, huwag nating ubusin yung lakas natin sa mga bagay na lilipas din naman. So dapat ilaan po natin yung kalakasan natin sa mga bagay na walang hanggan. So ano po ito? Yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo at yung pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa. Ito po yung mga bagay na hindi lilipas. So sabi po, ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari. So ibig sabihin, huwag nating gugulin yung sarili natin para lang sa mga bagay ng sanlibutan po na ito. So sa verse 31, tignan po natin sa verse 31, basahin din po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. So, ibig sabihin naman po nito, huwag tayong maging ma-attach dito po sa mundo na ito. Dahil yung mundo na ito po ay lilipas. So, lahat po tayo, kung tayo ay talagang naligtas, dapat ituring natin yung ating sarili bilang mga manlalakbay dito po sa mundo na ito. Ibig sabihin, dumadaan lang tayo dito sa mundo na ito. Tama po? So kung kayo po ay nasa biyahe at may nakita kayong isang magandang lugar, ma-attach po ba kayo doon sa lugar na yon? Gusto niyo doon na kayo tumira? Doon sa lugar na yon? So hindi po, di ba? Yung mahalaga yung biyahe. Yung mahalaga yung patutunguhan po natin. Kaya kahit gaano kaganda yung mga madaanan natin, hindi po tayo pwedeng ma-attach dito po sa mga bagay po na ito. So sabi po, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lilipas. So habang inaasam natin yung tahanan natin sa langit, so habang tayo ay nasa biyahe, sa paglalakbay, huwag nating panghawakan yung mga bagay sa sanlibutan po na ito. Huwag tayong ma-attach sa mga bagay ng sanlibutan. So pangalawa, dahil tayo ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay, tayo po ay magkakaroon ng katapangan kahit sa harapan ng kamatayan. Tignan po natin balik po tayo, 1 Corinto chapter 15, verse 30. 1 Corinto chapter 15, verse 30. 30 hanggang 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bakit ba nanganganib kami bawat oras? Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi po dito, bakit ba nanganganib kami bawat oras? So dito po, sabi ni Pablo, sa tuwing ipinapangaral niya yung ebanghelyo, palaging may pag-uusig. Pero dahil totoo yung muling pagkabuhay, wala siyang kinakatakutan na anuman. Dahil kahit yung kamatayan, ito po ay nasa pagpapasya ng Diyos. Tama po ba? Yung Diyos yung nagtakda kung kailan tayo mamamatay. Ibig sabihin, kapag sinabi sa atin ng Diyos na oras mo na, may magagawa po ba tayo? Wala po, di ba? Pag sinabi ng Diyos na oras mo na para pumunta sa akin. Wala tayong magagawa, kundi harapin na natin yung Panginoon. Katagpuin na natin yung Diyos. Kaya nga po dito, si Pablo, nagpatotoo po siya na kahit na anong sitwasyon, hindi siya natatakot sa kamatayan. So, ito po, yung katapangan na ito yung kapangyarihan
na maibibigay sa atin ng pananampalataya sa muling pagkabuhay na ibibigay po sa atin ng Panginoon. So magiging matapang tayo, magiging malakas yung loob natin, magagawa natin yung lahat para sa Panginoon. Kasi alam natin, mayroong muling pagkabuhay. So sa 31, sabi po dito, ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Pablo, sabi po niya, ako'y namamatay araw-araw. So kahit kailan, si Pablo, simula nang naunawaan niya yung kaligtasan at yung muling pagkabuhay, hindi na po siya natakot pa sa kamatayan. So, yung kamatayan para sa isang taong ligtas, ito po ay magiging katulad lang ng paghuhubad ng pisikal na katawan. At pagkatapos, pagsusuot ng buhay na walang hanggan. So, isang araw, bilang mga naligtas, huhubarin din natin yung ating pisikal na katawan. Tama po ba? Pag namatay tayo, iiwan natin yung pisikal na katawan. Pagkatapos, isusuot natin yung muling pagkabuhay, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung isang taong naligtas, kung talagang naunawaan niya ito ng malinaw, wala po siyang pagkatakot sa kamatayan. So dito po, sa verse 55, ito po ay talata na makikita natin kung paano itinuturing ni Pablo yung kamatayan. So yung kamatayan, kapag hindi tayo ligtas, ito po siguro yung isang bagay na pinaka kinatatakutan ng mga tao. Tama po ba? So kung hindi tayo ligtas, takot na takot tayo sa kamatayan. Pero dito po, sa verse 55, makikita natin kung paano hinarap ni Pablo yung kamatayan. Tignan po natin, 1 Corinto chapter 15, sa verse 55. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? So dito po, imagine po natin, nung sinabi po ito ni Pablo, parang tinitignan niya ng mukhaan yung kamatayan. So tingnan po natin, isipin po natin, nung ito po ay sinabi ni Pablo, nakatingin siya ng mukhaan sa kamatayan. At sabi niya, tinanong niya yung kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Nasaan ang iyong kamandag? Wala ka ng kapangyarihan laban sa akin dahil sa muling pagkabuhay na ibibigay sa akin ng Panginoon kahit pagkatapos ng kamatayan. So ngayon, si Pablo lang po ba yung nagkaroon ng ganitong katapangan pagkatapos niyang malaman yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay? Tignan din po natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, 35 hanggang 37. Hebreo chapter 11, 35 hanggang 37. Kung nakita na po, basahin din po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. So dito po, ito po yung naranasan ng mga naunang Kristiyano. So bakit po, kahit ganito, naging matapang sila na hinarap itong mga bagay po na ito? So dahil, meron pong muling pagkabuhay. So ito po yung pag-asa ng isang tunay na Kristiyano sa Panginoon. So yung mga Kristiyano na mayroong tamang pag-aunawa sa muling pagkabuhay, sila po yung mga tao na nagiging pinakamatapang. Dahil, alam po nila
tunay yung muling pagkabuhay na ibibigay po ng Panginoon. Kaya dahil po dito sa muling pagkabuhay, ano po yung pinakamahalagang bagay na dapat po nating gawin ngayon habang tayo po ay nabubuhay? So ito po yung ipangaral yung Ebanghelyo. Dahil po yung tanging paraan upang maligtas yung isang tao mula sa impyerno, meron pa po bang ibang paraan? Yung tanging paraan ay ang Ebanghelyo, yung gospel, yung magandang balita ng kaligtasan. So isa pa po, sa muling pagkabuhay, lahat ng mga Kristiyano ay tatanggap ng iba't ibang kaluwalhatian. Tingnan po natin balik po tayo sa 1 Corinto chapter 15 verse 41. So lahat po ng mga naligtas, sa muling pagkabuhay, meron tayong iba't ibang kaluwalhatian ayon sa ipinamuhay natin para po sa Panginoon. Tingnan po natin 1 Corinto chapter 15 verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. So kagaya po ng mga bituin na may iba't ibang kaluwalhatian, magkakaroon din po tayo ng magkakaibang kaluwalhatian sa muling pagkabuhay, ayon sa ipinamuhay natin para po sa Panginoon. So kaya po ngayon, ano po yung kailangan nating gawin habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo na ito? Bago po tayo humarap sa muling pagkabuhay. So kailangan, habang nabubuhay po tayo ngayon, magtuon tayo ng pansin sa pagbibigay ng lugod po sa Panginoon. So dapat, maging mas malapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sikapin po natin magligtas ng mga nawawalang kaluluwa habang hindi pa dumarating si Jesus. So kapag ginawa po natin yung mga bagay na ito po ay papalitan ng Diyos ng kaluwalhatian. Meron pong gantimpala. So isaalang-alang po natin kung yung buhay ba natin ngayon ay isang buhay na nakakapagbigay ng lugod sa Panginoon. So habang tayo po ay nabubuhay, ito po ay pagkakataon para makapaghanda para sa mas maluwalhating muling pagkabuhay o mas maluwalhating pagharap po natin sa Panginoon. So marami pong mga tao, nagsisikap sila. Masipag po sila para po sa mga gawain dito po sa sanlibutan. Para po sa mga bagay na lumilipas, na hindi naman nila madadala pagkatapos ng kamatayan. Pero kahit na ganun, talagang masisipag pa rin sila. Nagsisikap po sila para sa mga bagay po na ito. Ngayon, ang tanong, paano po tayo ng mga Kristiyano? Alam natin na may muling pagkabuhay. Alam natin, mayroong gantimpala at mayroong kaluwalhatian para sa lahat ng gagawin natin para sa Ebanghelyo, para sa Diyos, para sa church, para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Ngayon, dapat ba na magsikap lang tayo ng kaunti? Dapat ba magsipag lang tayo ng kaunti? So dapat, gamitin po natin yung lahat ng mayroon tayo para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung dapat na maging priority natin. Dahil lahat ng ito, lahat ng kaluwalhatian na makukuha natin dito, dadalhin natin sa muling pagkabuhay. Ito po yung tanging bagay na madadala natin kapag tayo po ay namatay. So para po sa huling talata, balik po tayo sa 1 Corinto chapter 15, sa verse 58. Basahin po natin ng sabay-sabay sa verse 58, 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So mayroong maluwalhating muling pagkabuhay para po sa mga anak ng Diyos. So bawat araw na ikinabubuhay natin dito sa mundo ay isang pagkakataon para sa atin na makatanggap ng kaluwalhatian pagharap po natin sa Panginoon. Sa verse 58, sabi po, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos. So dahil sa pag-asa po na ito, ng muling pagkabuhay, tayo po ay naging mga tao na pinakamapalad, pinagpala. Kaya nga po, dahil sa pag-asa na ito, dapat tayo po ay maging matatag.
hindi po tayo nakikilos. So, yung pangangaral ng Ebanghelyo, ito po ay isang napakahalagang misyon na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon hanggang bago siya dumating. Kaya po sabi dito, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Kaya kailangan, ito pong pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan sagana. Ibig sabihin, kailangan natin itong gawin palagi, madalas, sagana sa gawa ng Panginoon. So lahat po ng gagawin natin para sa Ebanghelyo, para sa church, para sa mga brothers and sisters, para po sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, lahat po ng ito, hindi po mawawalan ng kabuluhan. Dahil mayroong gantimpala, mayroong kaluwalhatian na inihanda yung Panginoon para po sa lahat ng gagawin natin. So, kaunting panahon na lang, makakasama na po natin yung Panginoon. So, ngayon, bakit kaya nandito pa po tayo sa mundo? Bakit kaya ipinapahintulot pa ng Diyos na tayo ay manatili pa dito po sa mundo na ito? Naligtas naman na po tayo, tama po? Naligtas na po ba? So naligtas naman na tayo, pero bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? Bakit hindi pa tayo nakakarating sa langit? So dahil meron pang layunin, meron pong misyon. So kailangan po nating gumawa para po sa sandaling panahon na natitira bago dumating yung Panginoon. So para po dyan, inihanda naman ng Diyos yung mga gantimpala at kaluwalhatian para po sa atin. So lahat po ng mga araw na ikinabubuhay po natin ngayon, yan po ay pagkakataon para makuha natin yung mga gantimpala at yung kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para po sa atin. Kaya nga, kailangan sikapin naman po natin na huwag nating sayangin yung bawat pagkakataon. Kailangan pagtuunan po natin ng pansin yung pangangaral ng Ebanghelyo. So dahil ito po yung bagay na nakakalugod sa Panginoon at ito rin po yung tanging nag-iisang pag-asa ng isang makasalanan na mapupunta sa impyerno upang sila ay huwag mahatulan. Para sila rin po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, summary po natin yung pinag-aralan po natin. So, ngayong araw po, napag-aralan po natin yung kahalagahan tungkol po sa muling pagkabuhay. So, kung walang muling pagkabuhay, lahat po ng bagay para sa isang Kristiyano, wala pong kabuluhan. Pero lahat po ay mayroong kabuluhan dahil mayroong muling pagkabuhay. Tunay po yung muling pagkabuhay. Napag-aralan din po natin yung dalawang uri ng muling pagkabuhay. Yung pagkabuhay na muli ng mga matuwid tungo sa buhay at pagkabuhay na muli ng mga hindi naligtas tungo sa kahatulan. So yung panghuli na pag-aralan din po natin, ano yung mga kalakasan na pwede nating matanggap mula po sa muling pagkabuhay. So maraming salamat po mga brothers and sisters sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo sa amin ng pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Ngayong araw po, natutunan po namin yung kahalagahan ng muling pagkabuhay at kung ano po yung maaring idulot po nito sa amin po bilang mga Kristiyano. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag po naming makalimutan yung kahalagahan po ng muling pagkabuhay nang sa ganon, habang kami po ay nabubuhay dito sa mundo, ay hindi po maging walang kabuluhan yung aming mga buhay at huwag po kami magtuon ng pansin sa mga bagay na masisira at lilipas pagdating po ng panahon na kami po ay haharap na sa inyo. Kundi tulungan niyo po kami na magtuon ng pansin sa mga bagay na walang hanggan, kagaya po ng pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, kung saan para po dito ay ipinaghandaan niyo po kami ng gantimpala at kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.